Sa inspeksyon ito ngayong Semana Santa, nabisto ng Transportation Department ang isa umanong iligal na bus terminal sa Pasay City. May mga napuna rin ang kagawaran sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel. Kasabay nga ng patuloy na pagdagsa ng mga biyahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon dito si DOTR Secretary Vince Dizon. Inisa-isa ang bawat palapag. Binusisi ang mga pasilidad. So, hanggang Matlog, tapos Patawid. At saka kinumusta ang mga pasahero at tauhan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Maagang naglibot sa terminal ngayong Lunes Santo si DOTR Secretary Vince Dizon, sabay sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong magbabakasyon o di kaya magsisemana Santa sa probinsya. Unang-unang hinanap ko is yung connectivity sa mga, hindi lang sa mga buses, kundi pati sa train natin. May mga ilan-ilan lamang siyang puna, tulad ng sa CR na bagamat malinis, dapat daw dagdagan pa. Napansin din niya ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar. At yung mga signage ng mga short travel, wala raw mga oras. Ang sinabi sa akin is yung mga operator daw ng mga maiigsing biyaheng bus, hindi on time. At walang oras na pagdating nila dito na fix. Problema yon. We don't think naman na perfect na yung ating terminal. Of course, open tayo sa suggestions. Siyempre, gusto natin palagi mag-improve para sa ganoon, mas maganda pa yung serbisyo natin sa publiko. Pagtitiyak naman ng PITX, bagamat maraming biyaheng Bicol na raw ang fully booked simula pa noong isang linggo, di raw magkakaubusan ng masasakyan. Napaghandaan natin itong Holy Week season, meron tayong mga standby units, and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Bukod sa PITX, in-inspection din ang ilang bus terminal sa Pasay. Ang inabutan, mga paserong nagsisiksikan sa mga waiting shed na yari sa trapal. Nagulat ka ba, Secretary? Oo. Nakita nyo na kung gaano kaganda yung PITX, di ba? Di ba? Ba't may ganito? Di ba? Hindi dapat ina-allow tong ganito. Di ba? And illegal ito. This is not a legal terminal. So hindi ko alam how this can exist. Tanging law na lang din ang proteksyon sa nangangalit na araw. Yung iba sa kanila, 8 o'clock pa daw yung dapat darating. Anong oras na? 10:30 na yata. Wala pa rin, di ba? Tapos din naman yung kondisyon, Diyos ko naman. Nakita nyo ba yung CR? Dapat tignan nyo yung mga CR. Di ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito. Ang mga palikuran, bukod sa madumi umano, maliit pa. Bumigyan na ng ticket yan, nagbayad yan. May mga kausap ako doon, 1.5, 2.8, 2.5 ang binayad para bumiyahe. Tapos hindi ka man ngang makapagbigay ng upuan, hindi ka man ngang makapagpadala dito ng electric pan man lang. Dahil dyan, balak ipasara ng kalihim ang naturang terminal, maging iba pang mga kapareha nito. I'm calling on the owners, you better be ready to explain to us why you are running an illegal terminal here in Pasay. Papatawag po namin kayo at pasensyahan po tayo. Ayon sa DOTR, may plano na silang magpagawa sa Valenzuela ng terminal na katumbas ng PITX sa norte. Samantala, Mel, balik tayo dito sa PITX. Sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 134,000 ang bilang ng mga paserong naitala ngayong araw at asahan na mas dadami pa yan habang papalapit ang Holy Wednesday, lalo na sa Monday, Thursday. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.